Kumusta mga sir, mga ma'am? Shill here. So, ang tagal natin walang DIY video. Pero ngayon, meron tayong gagawin sa Suzuki Espresso natin na DIY. Actually, matagal ko na siyang plan. Pero wala kasing time, sobrang busy. Kaya yung mga upload ko, puro driving lang din. Pero ngayon, meron tayong kahit papaano oras for the whole week. At least, kahit di natin matapos today, kaya nating ituloy kinabukasan. Anyway, ipakita ko sa inyo yung kakabit natin. So, reverse cam para sa ating stock na infotainment. So, matagal ko na siyang plan. Actually, natanong ko na rin to sa kasa kung nakaka-void ba siya ng warranty. Pero, sabi, third party naman daw yung warranty ni infotainment na stock. And kahit yung stock na infotainment ay meron na talaga siyang abang para sa reverse camera. So, isasalpak lang natin to doon tapos ayusin natin yung wirings. Kung saan ko to nabili, lalagay ko na lang sa description box. So, napapansin nyo, meron din pala siyang ilaw. Ito, pinag-iisipan ko pa kung itatap ko pa sa reverse light or hindi. Kasi gagana naman tong reverse cam kahit hindi itap sa reverse light. Ang hindi lang gagana sa kanya is yung ilaw. So, bahala na during installation kung ikakabit natin or hindi. Tignan natin. Depende sa dami ng kakalasin. Tapos itong nabili ko na to is mga kabit-kabit na siya. So halos wala ka ng problemahin. Ayan. Naikabit-kabit na nung seller. Nabili ko to ng around 700 yata. So ang isa-setup mo na lang is ito. May kasama tong screw pero hindi ko alam kung nasan na. Pero hindi ko kasi din siya plan i-screw. Yung iba kasi ini-screw to, so binubutasan yung kaha. Pero ako, plan ko is lagyan lang siya ng 3M na tape. Yung original na tape, meron ako nun. So yun lang yung gagamitin ko. Tapos meron tayong ganito para sa ground. Tapos ito yung pang tap sa reverse light. Tapos ito yung isasaksak sa infotainment. So next step, baklas muna tayo. Tatanggalin natin tong cover na to. Itong paikot na to. Para matanggal natin tong infotainment. Ito yung kailangan natin. Kasama na to sa binili nating camera. Itong dalawa na to. Tapos meron tayong sidekick dito. Hunter. So meron akong napanood sa YouTube na hinihila lang to. Pero nakakatakot kasi baka mabasag. So pwede nyo gawin. Medyo merap kasi one nut. Pag hinihila nyo to, makikita nyo, umaangat to. Yan. Yan nyo siya sungkitin. Ayan o. Pag napasok nyo na, paikot nyo lang. Pag okay na yung taas, dito naman tayo. Yan. Pagtanggal na, huwag nyo hilain basta-basta kasi ito, may wires to sa likod. Yan. Ito yung wire. Tapos, kailangan nyo ng screwdriver para matanggal itong screw na to. Saka dito sa kabila. Pag natanggal nyo na, pwede nyo na itong hilain ng konti para makita yung socket sa likod. So, pag nahugot nyo na ng ganyan, makikita nyo na yung sasaksakan niya sa likod. Ito, yung green na yan.
Yung green, then sa reverse cam, yun lang din yung ikakabit nyo sa kanya. Yan. Pag okay na, shoot lang natin yung buong wire dito sa loob. Laglag natin. Tapos, accessible naman yan. Doon natin hugutin sa may mga pedals. Pero before yon, titapan ko muna to ng electrical tape. Itong dalawa. As, precaution. Para lang hindi siya magiwalay. Ito nakahinang to tapos shrinkable tube. Pero meron pa rin kasing litaw sa kanya. So, electrical tape na rin natin. Okay, so okay na siya parehas. Shoot lang natin doon sa loob. Dalhin ko lang yung yung camera, yung dulo. Para iwas sabit. Madali lang naman tandaan yan Light, light, dark, dark. So yan. Ito yung camera. Tabi muna natin. Tapos shoot natin tong wire doon. Ayan, pag nahulog nyo na dyan, yan, makikita nyo na siya dyan. Hilain nyo na lang, dahan-dahan. Kasi baka may maputol or sumabit. Ayan. Pag medyo matigas, silipin nyo lang ulit sa taas. Ayan, tulad nyan, sumabit na to. Pag nahila nyo na sa ilalim lahat, tinanggal na rin pala natin yung mating natin para malinis pag nagsuksok tayo mamaya. Ayan, ito yung itsura niya sa taas. Maka-zip tie ko na lang to mamaya dito para hindi siya gagalaw. Pero for the meantime, habang di pa naman natin nasa setup yung buong wire, balik na muna natin to. Yan, para hindi siya nakalawit. Tapos, simulan na natin ayusin yung wires kung saan siya papalusutin. So, plano ko padaanin siya dito sa taas. Itong wire na to. Then, lusot dito sa taas na to. Tanggalin din natin ito mamaya. Or pwede naman ngayon, hilahin nyo lang to. Ayan. Ayan, tanggal. Tabi muna natin. Yan. Para mas kita nyo kung saan nyo palulusutin. Okay, so isusuksok ko na muna siya. Tapos papakita ko na lang siguro sa inyo kapag nagawan ko na ng paraan. Medyo mahirap kasi kung sasabayan natin ng video dahil isang kamay lang yung mga gamit natin. So okay na tayo sa part na to. So pagkalaglag dito ko siya pinadaan sa ilalim nito. So, gumapang siya dyan, tapos ito siya, dito siya lumabas. Hindi ko sure kung kita nyo, ayan. Yun yung dulo, tapos sinampay ko lang dito para hindi siya lumawit. Tapos, pinadaan ko na siya dito. Tapos, pinasok ko siya dito. So, para malusot nyo dito, kailangan nyo lang to tanggalin. Ganito lang naman yan, kamay lang kailangan, parang flat lang. Kung maigpit, kailangan nyo ng flat screw. Pero yung sa akin, kaya naman ng kamay lang. Para mailusot siya dito sa ilalim. So, sa ngayon, nandito siya. Ito na yung dulo nyo ngayon. So, ito, nalagay ko lang to. Yan. Hindi muna natin hihigpitan. Tapos, mamaya, plano ko is zip tie na lang tong part na to. Tsaka, ito. So, pag bumili kayo ng camera, meron siyang kasamang zip tie pero konti lang. 4 na peraso lang. Meron naman akong stock nito. So, mamaya na natin zip tie pag naayos na natin yung wire hanggang likod. So, ngayon, sundan natin gagawin is papagapangin natin dito. Papunta sa likod. Ayusin ko muna ulit tapos pakita ko na lang sa inyo kapag okay na. Dito, ginawa ko, sinuksok ko lang dito. Kinamay ko lang, pinasok ko lang. Ito, pwede nyo to iangat kung trip nyo. Ako inangat ko lang konti. Hilain nyo lang naman to.
Ayan. Inangat ko lang siya ditong part para lumuwag yung access natin. Ayan. Tapos sinuksok ko lang siyang ganyan para nakatago yung wire. Ayan yung wire. Ayan. Tapos, pagbalik, saklob nyo lang ulit. Make sure lang na yung may pin yan na hindi nakatama dun yung wire para hindi maipit. Yan, naipit na. Tinanggal ko kasi ulit. Yusin ko lang ulit. Ayan, so okay na. Lipat tayo sa likod. So, dito sa likod, same process lang. Isusuksok lang natin siya dito sa ilalim. Pero itong part na to, hindi ko sure kung kita, pero medyo madilim. Same siya nung sa harap, yung sabi kong parang flat screw. So, kailangan nyo lang siya tanggalin para masuksok. Okay, nasuksok ko na siya hanggang dito. Ayan, ito na yung dulo ngayon. Papunta na sa pinakalikod. Sinuksok ko lang din siya dito. Tapos dito ko siya pinadaan. Ayan, nandito siya sa loob. Tapos ito yung itsura niya. Iba pala siya dun sa harap. So kailangan nyo talaga ng flat screw. So balik na lang natin to mamaya. Suksok lang natin ganyan para hindi mawala. So punta na tayo sa likod. Okay, nandito na tayo sa likod. So tinanggal ko yung rivet dito. Ito siya. So hindi marunong magtanggal ng ganito, balik natin. So ganyan yung itsura niya. Gawin nyo lang is tusukin nyo lang tong gitna. Yan, pag lumubog, tungkitin nyo lang para matanggal. So ganun lang yung pagtanggal niyan. Yung dito naman, ito pwede nyong hindi natanggalin. Ito yung parang tulad sa harap. So may butas siya, ipapasok nyo lang yung screw doon. Tinanggal ko lang siya para mas lumambot tong part na to. So tinanggal ko yon dalawa, tapos dito ko nilusot. Ayun yung wire, yung itim na yan. Tapos nakalusot yan dito, papunta dito sa ilalim. Inangat ko lang to, tapos ito na siya ngayon. Ayan, so dito na natin siya papalusutin sa part na to. Yan yung area na yan. So next natin is tatanggalin natin tong part na to, kasi may lusutan to sa loob para lumusot sa ilalim dito. Tapos nandito rin yung bolt para sa pag-iipitan natin sa ground. So yun, baka dito na lang muna kasi magpa 5 PM na and may meeting ako hanggang 6:30. Tingnan natin kung maliwanag pa ng by 6:30 pwede natin ituloy. Pero kung hindi, baka ganito na lang muna siya, tapos bukas na natin ituloy. Niyuko pala natin yan para mas madali gumalaw dito sa likod. Ayan. So sunod natin gagawin is i-clear natin to. Tanggalin natin tong mga to para maiangat natin to konti. Ito ako lang naglagay nito, inipit ko lang. Tela to na mga ginagamit sa speaker para kahit paano maiwasan yung gas dito kasi litaw yung bakal. Anyway, gawin na muna natin. So, good morning. Kakape lang ako tapos tutuloy na natin yung ginagawa natin kahapon. Pero before yon, nakita ko na yung screw. So, ito yung screw nung camera na sinabi ko kahapon. Dalawa lang. Tapos, ito naman yung specs nung camera. Ayan. Okay, tuloy na tayo sa pag-install. Kasi yung mga kala, aalis tayo. Ayan, nakatutok na kagad sa pinto. So, dito na tayo sa likod. Ito yung air vent ng espresso natin. And dyan natin nilusot yung wire. Ayan. Hindi ko na pinakita yung mismong pag-install kasi ginawa ko siya ng gabi. And matagal ko siya ginawa actually. Nasugatan pa nga ako. Ayan. Nilusot ko lang yung wire dito. So, papakita ko na lang sa inyo yung possible na problem na ma-encounter nyo na nangyari sa akin kagabi. So una, tinatry ko siya dito ilusot. Dalawa kasi butas niyan. Meron dito,
meron dito. Tapos may parang bakal yan sa gitna pag kinapa nyo. So, una ko siyang nilulusot dito. Pero ayaw niya malaglag sa ilalim. Ang goal kasi is malaglag siya dito. Lumitaw siya dito. Ang problem, kung nilulusot ko dito, ayaw niya malaglag sa ilalim. So, trinay ko dito sa kabila. So, mangyayari, yung wire natin, dadaan na lang siya dito sa labas, sa ilalim. Baka i-zip tie ko na lang siya dito. Pero tago naman to kapag may cover na. So, nilusot ko siya dito. Tapos, lumusot siya pa ilalim. Ang problema, hindi ko siya makita dito. So, ginawa ko kagabi. Lumusot pa na siya, pero hindi siya totally nalaglag. Pailalim tayo sa sasakyan para makita nyo. Ayan, may kasama tayo sa ilalim. Hunter! Hunter! Ayan. Ginagawa mo dito. Ito yung wire. Ayan, kita nyo. Yung pula. Saka itim. So, nalaglag siya, pero sumabit. Actually, ito na yung isang dulo. Ayan. Kita nyo. So, yun. Kapag hindi nyo nakita sa ilalim, try nyo pag hindi nyo nakita nalaglag totally, try nyo sinipin sa ilalim. Baka sumabit lang. Ang galing naman nung kasama ko. Dumikit pa sa akin. Tignan nyo. So, ayan. Itsura namin. Dumikit pa talaga sa akin. Ang galing. Anyway, balik tayo. So, ito yung wire. Hilain nyo lang. Dahan-dahan lang Ayan, yan yung goal. Mahulog to. Tapos meron pa yan isa, diba? Yung dilaw. Nandyan na rin yun Hindi lang kita. Ayan ayun yung dilaw. Hindi kita sa camera Ayan, kita nyo na yung dilaw. So, sumabit siya sa taas. Konting hila lang, tas alog-alog. So yan yung goal, malaglag yan. So hindi nyo naman kailangan nilain na mahaba yan. Kailangan lang natin ilaglag para makabit yung camera. So okay na yan. Ang isa ko pang papakita sa inyo, madilim lang. Teka, kunin natin yung flashlight para mas makita nyo. Natukan natin ng ilaw, flashlight. Kita nyo yung puti na yan. Ayan, yung puti na yan. Yan yung dugtong ng air vent sa loob. Kung nakita nyo, nandito sa right side. Hirap ng ilaw. Ayan. Right side yung butas niya. Tapos sa left side, yung kabilang side, wala siyang butas dyan. Hindi mailawan Pero ayan, yung right side lang yung may butas dyan. Tandaan nyo. Tapos balik tayo sa taas. Okay, dito tayo sa taas. Tutukan natin ang flashlight para makita nyo. Natatandaan nyo, sa ilalim, ang may butas lang sa kanya sa ilalim ay right side, which is itong side na to. Yung left side niya, which is yung dito na side, walang butas sa ilalim. Yung dito. So, nung una, try ko siya dito ilusot. Para kumbaga, mas konti lang yung litaw na wire. Ang problema, hindi siya nalalaglag kasi nandito rin yung butas niya. So, trinay ko, nandito ilaglag para kumbaga, diretso yung flow nung wire. Palaglag, wala na siyang sasabitan. So, dun siya gumana. So, kung okay lang sa inyo na ganun, sa akin okay lang kasi hindi naman makikita. Kasi dito naman natin papadaanin sa ilalim. Mas madali na ganyan. Pero kung gusto nyo talaga mas malinis, dito nyo padaanin. Kaso, yun nga lang, mahirap. So, ito na yung wires natin. Tapos, ayan yung alaga natin. Nakalimutan ko pala bago nyo ilagay yung wire. So, shoot nyo muna to dito sa loob para malaglag din sa ilalim ng sasakyan. So, shoot ko lang gamit dalawang kamay. Mahirap pag one hand lang Okay, nalusot na natin. So, ito yung itsura niya. Ayan. Nalusot lang natin dyan. Tapos, ito. Dito siya didikit. Ayan. Kung makikita nyo, itong plastic na to, wala talagang butas. Ito yung sinabi ko sa simula. Wala talaga siyang butas for the screw. So yung iba, ginagawa, binubutasan yan. Pero plastic lang naman yan. Kaya technically, okay lang yung butasan. Hindi naman siya magkakalawang or ano. Pero personally, hanggat maaari kasi ayoko na nagbubutas. Tapos, ayan, dyan ko lang siya nilusot.
Tapos laglag papunta dito. So, meron kayong makikitang alambre. Kasi sinungkit ko siya from ilalim. Ayan, kinawit ko lang kasi sumabit siya sa loob. Pero, kung wala kayong alambre, okay lang. Ano lang, try lang ng try hanggang lumusot ng diretso. Pero, lulusot naman siya kahit walang alambre. Para lang mas madali. Okay na. Light to light. Then, dark to dark. Tapos, ito, lagyan din natin. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi ko siya dinudulo-dulo. Para lang alam ko kung anong kulay. In case na kailangan ko siya i-check. Okay. Pwede nyo nang hilain ulit yung wire dito sa air vent. Para umakyat yung wire. So, nahila na natin. Ito yung in-electrical tape natin. Pero, titignan ko pa mamaya kung mas mahila pa siya. Pero ngayon, gagawin natin is kakabit muna natin yung ground. So, ito yung ground niya. Yung bilog. Tapos, dito natin itatap sa body. Itong bolt na to, tatanggalin natin. Tapos, dyan natin iipit. Okay, so medyo malaki yung bolt. So baka iipit lang natin siya ng pag ganito. Yan, ganyan lang natin siya iipit. So yun, inipit lang natin siya dyan sa bolt. Ayan. Pero kung hindi kayo okay sa ganyan, pwede nyo tanggalin to. Babalatan nyo yung wire para lumitaw yung tanso niya sa loob. Tapos saka nyo iikot dito sa bolt. Tapos saka nyo ipasa. Kung gusto nyo ganong setup, pwede naman. Basically, okay na yung wires natin bukod sa pag-tap sa taillight. So, testing natin kung gagana yung camera. So, moment of truth. Start muna natin. Lagay natin sa reverse. So, yon, working siya pero hindi ko sure, parang malabo para sa akin. So, medyo madami na tayo nagawa. Actually, ang dami kong nilagpasan kasi ang dami ko pang inayos. So, tinanggal natin to. So, may bolt dito, tapos may bolt doon. Tinanggal natin, dalawa lang. Tapos, hilahin nyo lang to. So, medyo matigas siya, lalo na kung bago. So, kailangan talaga nito. Tapos, may ano lang yan, naka-rivet, ayan, naka-plastic. Yun dito, nalaglag, kukunin ko pa mamaya. Then, may isa doon sa taas. So, tatlo yan. Then, free access na dito. So, yung iba kasi, tinatanggal pa yung taillight. Pero, as per checking, hindi na siya kailangan tanggalin. Kasi, pag chinek nyo dito, ayan na yung wire nya. Yung iba kasi, yung ginagawa, tinatanggal to. Ayan, tinatanggal to. Tapos, may rubber dyan sa loob. Hindi ko sure kung, ayan, kita dito, ito. Makita rin natin yung camera, ayan. Ito, itong dalawang rubber na to, yun yung nakalagay dyan para hindi pumasok yung tubig. So, meron kayo nakikita na case na nagkakatubig yun dito, di ba? Sa spare tire. So, nangyayari doon, kadalasan, yung reverse cam or yung camera sa likod ng dashcam, dito pinapadaan. Sa labas pinapadaan, tapos nilulusot dito sa goma. So, yun yung iwasan nyo kung magpapa-install kayo sa iba kasi doon lulusot yung tubig. So, ginawa natin, tinanggal lang natin to para malusot natin yung wire. So, yan, nakatap. Then, isa pa nating ginawa is ito, sa reverse. Panoodin lang ulit natin. So, mapapansin nyo, parang binugbog na siya. Tinanggal ko din yung shrinkable tube niya. Lalagyan na natin ng bago kasi meron naman tayong stock. Tapos, binawasan ko kasi itong, nakalimutan ko yung tawag dito. Binawasan ko kasi hindi siya kasya. Masyado siyang malaki. Maganda sana kung meron tayong ganito. Tapos, pwede rin natin palitan na ng terminal. Tapos, hinangin ng bago. Kaso, wala akong panghinang, tsaka wala akong terminal.
So, binawasan ko na lang. Ang mahalaga lang naman dito is matap. Actually, isa pang option kung hindi to gumana. Actually, na-test ko na siya and gumana siya. Pero kung hindi siya gumana, ang plan ko, tatanggalin ko na itong buo. Tapos, lilitaw ko na lang yung wire. Tapos, dito ko na lang siya itatap sa loob. Wait, pakita natin para in case na ma-encounter nyo yung same issue. Ayan. So, pwede nyo gawin is dito nyo siya itatap sa loob. Tapos, kumbaga, iipit nyo yung wire pagka salpak nito. So, dito nyo siya iipit sa brown. Ayan. Itong brown na to. Brown, green, red. So, sa brown nyo siya baka malito kayo. Ako, nalito ako. Dito ko siya una tinap. Tapos, nagulat ako nung tinest. Hindi gumana yung camera. So, dito nyo siya itatap sa brown na yan. Personally, mas trip ko pa rin to para dito pa lang, kumbaga, nakaiwalay na siya. Hindi na siya didikit sa iba. So, papalitan ko na ito ng shrinkable tube. Palitan natin ngayon. Yun muna gawin natin. Tapos, salpak ulit natin. Pero before yon, dito ko na-realize yung camera, medyo hindi siya sobrang linaw. So, kung option nyo is hindi ikabit yung sa ilaw niya para sa na nakakabit sa reverse light. Tingnan nyo yung quality nung camera para ma-compare nyo. So, lagay natin sa reverse. Ayan. So, ganyan. Nakikita nyo, medyo siya. Though kita ko naman, ayun, yung plies ko, yung gunting ko, yung electrical tape ko, yung basahan, yung upuan. Kita ko yung mga gamit. Pero medyo manoise siya. Kung alam niyo yung term na manoise, alam niyo yan, yung puti-puti na yan. So, maganon siya. Pero kapag kinabit niyo yung reverse light, kabit natin. Wait, patayin muna natin. Tapos, kabit natin yung reverse light. So, isusuksok nyo lang to. Wait lang kakat ko yung video kasi kailangan ko dalawang kamay. Pero, ipapasok lang naman yan dyan. Kailangan lang ma-sure na didikit siya dun sa terminal sa loob nito. Ayan, so ganyan itsura niya. Matigas naman yan. Ayan o, hindi ko nahihila. So, hindi siya madali mahila. Ayusin na natin to mamaya. Pakita ko lang sa inyo yung difference kapag may ilaw. Ayan, nakita nyo, nawala yung noise niya. Wait lang baka minute transmission natin. Pero ayan, close up wala na yung noise. Balik lang natin sa neutral. Balik natin. Tapos pakita, naka handbrake naman tayo so hindi yan uurong. Pakita ko lang na mabilis. So ayan, ganyan kalakas yung ilaw niya. Hindi lang ganong kita yung sabugan niya ngayon kasi maliwanag, tanghaling tapat. Ayan, ayan, reverse light. So, yung sa reverse light, plan ko din magpalit ng LED niyan para kumbaga mas lumiwanag yung likod, makatulong. Isa ko pang assistant, Sophie. Yung assistant natin, nandyan pa din. So, binawasan ko pa siya ng konti para matanggal lang yung matatalas niya na side, yung mga pinagputulan. Tapos, niliha ko rin konti para hindi ganun makagasgas sa pag-tap natin. Tapos, ngayon, lagyan na natin siya ng shrinkable tube. Ito. So, kung wala naman kayo nito, pwede naman electrical tape. So, lalagyan ko lang nito, tapos electrical tape din. Yan, kasya. Apoyan nyo lang. So, dahan-dahan lang para di masunog. Okay na yan. Okay, init. Goods na yan. Lagyan lang natin electrical tape yung dulo. Okay, all goods. So, nalagay na natin siya.
Ayan, saktong-sakto yung pagkalagay natin ng tube. Walang litaw na bakal. Tapos, ayan, zinip tie na natin para hindi na siya gumalaw dahil fix na siya dyan. So, bago natin ito ibalik, itong kaha na to, final na test. Mamaya kasi hindi dumikit yung sa reverse light, tapos nasara na natin. Okay, lagay natin sa reverse. So, all goods. Ayan yung mga gamit natin. Medyo may reflection lang. Ayan, malinaw naman. Check sa likod. Reverse light natin working. So, lagyan na pala muna natin to ng 3M para mas set na natin dito. So, ito yung 3M na sinasabi ko na make sure original. Madami kasing fake nito. Kung gusto nyo ng link, bibigyan ko na lang din kayo. Okay. Teka lang. Launa na, hindi pa tayo nagla-lunch. Gutom na ako. Okay. Yan, so hindi naman kailangan sakto na sakto. Okay lang yan, may litaw na konti. So, itong 3M pala na gamit ko. Marami kasing variant ng 3M. Ito ay pang outdoor. Meron din pang automobile na variant pero madalas out of stock yun. So, isa-set muna natin siya na yukong-yuko. Kasi, ito baka magkamali kayo eh. Pag sinet nyo kasi ng ganyan yan, kumbaga nag-assume na kayo na ganyan yung angulo niya. Tapos, di masyado nyong pinasok sa loob. Hindi nyo na siya mayuyuko kasi tama na sa plaka. So, kailangan pag ididikit nyo, medyo may allowance dito sa likod. So, gagawin natin, isa-set muna natin siya sa pinaka yukong-yuko para at least nakaset na yung allowance niya. Tapos, madali na siya i-forward na ganun. So, yun yung plan. Okay. Okay, yan. Yung rectangle na yan, I assume na yan yung gitna niya. So, dyan na tayo mag-base. Okay, so naayos na natin yung wires. So, yung wire dito, hindi ko na yan zinip tie. Nayaan ko na lang siya since nakagapang naman siya dito. Ang zinip tie ko lang is ito. So, may butas dyan. Ayan. Zinip tie ko lang siya dyan para hindi lang gumalaw. Pero, maluwag yan in case na kailangan natin i-adjust. Tapos, ito, nabalik ko na rin yung sabi kong parang kailangan ng flat screw dito. So, dito, wala na tayong adjust. Hindi naman lumitaw yung wire habang nagagawa tayo sa likod. Same sa part na to. Ayan. Mas maliwanag na ngayon. Wala naman yung wire hanggang dito. Yan, di naman lumitaw yung wire. Sa likod na part, so ito yung itsura niya. So, mas malinis sana kung dito tayo nalusot kasi rekta na dito, tago yung wire. Pero since dito tayo nagpalusot, zinip tayo natin dito para lang hindi ito umalog. Tapos sa ilalim natin pinadaan yung wire, then lusot na dito. Tapos dito na nakatago yung wire. Since mahaba pa siya, dito na natin siya tinago. Tapos ayan. Dito, okay na naman. Ayan. I-adjust ko na lang to mamaya. So balik lang natin yung mga kaha. All goods na tayo sa likod. Wala naman naiwan na tornilyo. Punta tayo sa harap.
Test ulit bago natin ikabit ng buo. Alas 2 na pala. Wala pa tayong lunch. So, reverse. Okay, walang noise, meaning gumagana yung ilaw natin sa reverse. Balik na natin yung mga kaha. Unahin natin to. Okay, may nakalimutan pala ako i-test. Test lang natin tong mga buttons dito para sure lang na walang issue. So, hindi naman natin kailangang i-start. Hazard, working. Bintana. Okay, working parehas. Alog check. Okay, wala namang alog. Last one. So, sakto lang natin. Okay, pag ayaw nyo pumatulak, try nyo hugutin ulit tapos tutok nyo ulit. Huwag nyo pupersahin. May mabasag na clip. Ayun. Gusto natin may maririnig tayong gano'n na lock. Para tayong anong tawag doon? Yung mga nagmamassage na may pinapatunog. Ayan. So, goods naman yung pagkalapat niya. Ayan. So, one last test. Since nabalik na natin lahat ng cover. Reverse. Isa pa. Good morning ulit. So ngayon yung first day na aalis tayo na meron tayong reverse camera. So almost 10 AM. Tapos mamaya naman papakita natin kapag madilim na, pag pauwi na tayo. So tara, alis na ako. Wait lang, may dadaan sa likod. Naayos ko na rin pala yung angulo niyan. Ito pala yung itsura nung setup natin ng camera. Yan, ganyan yung pagka-angulo niya. So, pauwi na ako ngayon. Time check, almost 10 PM. Bago lumabas ng parking, try natin mag-park sa medyo madilim para makita nyo lang yung itsura niya kapag low light. Kung ano itsura nung display ng camera. Ikot lang tayo. So, try natin mag-park dito. Yan. Hindi naman sobrang dilim pero hindi maliwanag. So naka-on pala yung park light natin. So medyo naka-dim yung infotainment. So yan yung itsura niya.
So, nandito tayo sa Taytay, somewhere in Taytay. Ayan, ganyang kadilim. Try natin magpatay ng headlight para makita nyo yung dilim. Ayan. Tapos, yung likod natin. Ayan. So, for the final test, hindi na ako bababa ng sasakyan kasi baka delikado. So, final test lang bago i-end yung video kung ano yung itsura ng display ng camera kapag ganito kadilim. Ayan, sakto habang walang ibang sasakyan. Reverse tayo. Ayan, so maliwanag pa rin. Madilim lang tong upper part niya. Pero yung ditong area, kumbaga yung blind spot, yung baba nung trunk, maliwanag. Kung napapansin nyo, mas maliwanag yung side na dito kasi nandyan yung reverse light. Kung natatandaan nyo, wala tayong reverse light sa kanan. Kaya mas dark yung side na to compared dito. So, try natin mag-reverse saglit. Wait lang, may sasakyan. Palagpasin lang natin. Game, wala nang sasakyan. Reverse tayo saglit. So yun, dito ko na rin i-end yung video. Kung may question kayo, pwede nyo ilagay sa description box. Siguro after ilang months, kung curious kayo kung working pa yung camera, tanong nyo lang sa comment din, sasagutin ko kayo doon. Pwede nyo rin ako i-PM sa Facebook page. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. So yun lang. Peace.